ako DDS. Yan po ang naririnig ko sa mga taong tinatanong sila kung sila ay Duterte supporter. Confirm! Kinakahiya nila ang pagiging DDS nila. Pag tinanong ka, kahit si Guanzon nga tinatanong, DDS ka ba? Hindi po ako DDS. Kahit sinong tinatanong, hindi po ako DDS. Bakit? Ay, alam naman po natin na mababang uri ng tao po ang mga DDS. Yung iba, mga manyakis, pangit, mga kantutero ng puno ng saging. Ano pa ba, mga bobo. Basta DDS, automatic bobo po yan. Kahit sabihin nating matalino kang tao, pag naging DDS ka, magiging bobo ka. Diba? Yan yung pag sinabing DDS, automatic bobo, pangit, inutil, manyakis. Kaya pansin nyo, kahit DDS po sila, kinakahiya na nila. Sasabihin nila, hindi ako DDS. Pero halatang halata po yung pagiging DDS nila. Diba? Sa partida si Guanzon, DDS yan. Pero dinideny niyan, DDS siya. Pero sigaw ng sigaw siya, Tatay Digong, makakalaya ka na. Utot nyo, Brown. Bakit tila meron ng stigma na pag DDS bobo o tanga? Malamang, pag DDS bobo tanga. Kasi sabi nyo dati, makakalaya na si Tatay Digong, abangan nyo. Nag-abang naman yung mga tanga. Nakalaya ba? Wala, di ba? Naniwala kayo sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte? Anong tawag sa inyo kung gano'n? Di bobo. Tanga. Plus kinakausap nyo pa yung karton. Karton kinakausap nyo. Anong tawag sa inyo? Bobo, tanga, inutil, manyakis. Shoutout kay Robert Torobiso. Ayan, shoutout po tuloy natin. Alam nyo kung bakit? Kasi yan ang ginagawa nitong mga propagandista ng Pinklawan at Hindi. Yun yung ginagawa ng propagandista ng mga Pinklawan. Ano pa? ng mga tansong loyalista. Tansong loyalista. Hindi. Sadyang nakikita na talaga namin na bobo kayo. Basta DDS automatic bobo talaga. Diba? Huwag mong isisi na, may propagandista yung Dilawan. Yung pula, meron din. Kaya yun yung pinapauso nila. Ganyan. Wala. Sadyang, noon pa man, no? Pag sinabing DDS, automatic na yan. Matik. Bobo at mga tanga kayo. Okay? Klaro naman Okay lang sana kung hindi totoo. Kitang-kita po. Diba? Chicher, shoutout po Kitang-kita po yung inyong pagiging inutil. Ramdam po namin. Para bagang sinasabi nila, pag DDS bobo o tanga. Yes, tumpak! Woo! Tama! Sa wakas, tumama ka. Sa wakas, banat by for the first time. Tumama ka. MaxSafe, shout out. Salamat sa pag-like. Diba? Hindi ho totoo yan. Sa katunayan, kaya nga ho naayos ang ating bayan dahil ho sa mga DDS na pinili si Pangulong Duterte noong 2016. Okay. So, kaya pala umayos yung ating bayan. Kaya pala nagkaletse-letse, bumagsak yung ating ekonomiya. No? Kaya pala. Okay? Bagsak. Maraming nawalan ng trabaho. Kumakain yung Pilipino ng bukbok ng bigas na bigay ni Digong. So, paano tayo umayos? Paano tayo umunlad nun? Diba? Maraming nagugutom sa panahon ni Digong. Minumura yung Diyos! Minumura si Santo Papa! Minumura si jeepney drivers! Nakikipaglaplapan sa babae si Digong sa harap ng media. Yan ba yung maayos? Buwak ka ng ina mo ka, banat bay. Tarantado ka. Sinungaling ka. Kulang na lang, tsupain mo si Digong. Nagpakaaso ka na talaga. Kulang na lang, dilaan mo, linisan mo yung itlog ni Digong gamit yung dila mo.
Asong ulol ka, tarantado. Ay, nako. Ngayon, tanong nung iba, so ibig bang sabihin ay ikaw ay panatiko na? Hindi. Ibig sabihin lang ng DDS, ikaw ay sumusuporta. Pati siya nag-deny. Pati siya nag-deny. Panati ko naman talaga pag sinabing DDS. Bakit ngayon parang nagdi-deny ka na banat bay? Eh, hindi mo aminin sa sarili mo. Ha? Na panati ko talaga kayo. Oh. Tangina, nag-deny ng puta. Sa mga Duterte, lalo na yung kanilang brand of leadership. Sa katunayan, di ba ang ganda nga ng sinabi ni Libiste? Ano sabi niya? Yung tinanong siya kung DDS siya. Proud niya sinabing oo. Bakit? Gusto niya yung pamamahala ni Pangulong Duterte, yung ganong klase ng leadership. And Ay, syempre, magnanakaw si Libeste, magnanakaw din si Digong. Yung mga kapwa magnanakaw, magkakasundo yan. Diba? Magsasama-sama yan. Oh, kawatan versus kawatan, ay happy family sila. Diba? Kaya ang gustong-gusto. Oh. Ay kung isa lang sa kanila yung hindi magnanakaw, hindi po magkakasundo yan, ha. Oh, nasan si Libeste ngayon? Oh, nagtatago sa ibang planeta kasi nakadali ng 10 billion pesos. Pera ng taong bayan, nilunok niya. Magnanakaw. Oh, di ba? Kaya pag magnanakaw ka, magnanakaw iyon, magnanakaw dito, magnanakaw doon, tandaan nyo magkakasundo kayo. Oh. we should be proud of it. Tanungin ko nga kayo, sige nga, meron po ba panahon na mas maganda kesa kay Pangulong Duterte? Meron. Panahon ni Marcos Sr. Oo. Panahon. I think Dilawan. Okay din naman yung economy natin sa panahon ng Dilawan. Okay? Marcos Sr. Nagkaletse-letse lang pagpasok ni Digong. Oo. Pagpasok ni Digong, dyan nagsimula yung hirap ng mga Pilipino. Diba? Pinagpapatay yung mga bata, minor de edad, pinagkakitaan ng mga pulis yung buhay ng tao, na kesyo ng laban daw, yung pala, may ano pala, may reward pala. Diba? Buti nga, banat na, hindi ka namatay sa panahon ni Digong, ano? Sa bagay, dikit ka kay Digong nun. Sayang. Sayang. Panahon ng dilaw, 2 dilaw na ho ang naging presidente. Maayos ba? Hindi. Bakit? Malala pa rin ang droga nun, malala rin ang korupsyon nun. Malala ang droga, malala ang korupsyon. Ang droga kasi, hindi naman mawawala yung droga sa bansa. Habang walang death penalty po sa bansang Pilipinas, yung droga nandyan po yan. Madadagdagan, mababawasan, okay? Kasi patago po yan na pinapalusot eh. Pero sa panahon ni Digong, pakita ko sa inyo. Ito pakita ko sa inyo. Pakita ko Ewan ko kung nandito yun. Ito. Ito. Paulit-ulit ko itong pinapakita dito kasi ito sino yung sa panahon sa loob ng 6 years po yung nakulimbat lang ni Digong ng droga sa bansa, 14.3 billion na halaga. Pero si PBBM simula noong July 1, 2022 hanggang May 17, 2025 pa lang pinag-uusapan dito, 43.8 billion pesos na droga yung nahuli po ng gobyerno. Si Digong hindi po naka 1/4, nakakahiya. Diba? Pero si PBBM, tingnan nyo. Tingnan nyo yung nahuling droga ng gobyerno ni Pangulo. Ay si Digong, bakit kaunti lang nahuli sa panahon niya, sa loob ng 6 years? Hinigop ba niya yung iba? Ay tanong ko lang naman po, ang laki ng diba? Pagkakaiba. So, sino yung matino dito sa dalawa? Sino? Sino yung Sino yung bangag? Halata naman si Digong tuloy po natin kay Bayad Bay. Sunog to si Banat Bay, mga pre, no? Wala, sunog. Sa pangit na mukha nito. Wala pang utak. Binabraso din ng Senado. Panahon ngayon, ganun din. Walang pinagkaiba.
undeclared martial law nga, di ba? Undeclared martial law. Tuturuan kita banat bay dahil bobo ka, inutil ka, tarantado ka. Okay? Pag sinabi kasing martial law, banat bay, ibig sabihin, ang mga kasundaluhan, bababayan ng kapatagan, bababayan ng city, magkakalat yan dyan, ipapatupad yung batas militar. Okay? Magkakaroon ng curfew, na, oy, bawal ka nang lumabas sa ganitong oras ha. Maigpit tayo ngayon. Yun yung tinatawag na batas militar, bobo ka. Tapos sasabihin mo undeclared martial law? Paano nangyari yun? Eh nakakapag-rally nga kayo, nakakapagbanta pa kayo sa Pangulo, nakakapagtanim pa kayo ng bomba. Oh, ano pa? Minumura pa ninyo yung Pangulo. Oh, ang dami pa ninyong mga katarantaduang ginawa pag nagrarally kayo. Nagkakalat kayo ng basura. 'Di ba? Oh, kung martial law lang yan, hindi nyo magagawa yan. 'Di ba? Hindi nyo magagawang mag-rally-rally dyan, bawal. Oh. Ay, tinuturuan kita dahil bobo ka, ha? Oh, bobo ka. Oh. At yan yung sinasaksak mo sa utak ng mga DDS, eh. Na undeclared martial law. Pwede ba yun? Wala sa batas yan. Gagawa-gawa ka, undeclared martial law. Bawal yun. Wala naman sa batas yan. Tarantado talaga. Sobra. So ano ibig ko lang sabihin? Ikumpara natin mga nakarang administrasyon. The best pa rin pag ang Duterte ang naupo pagdating sa... Syempre. The best pa rin kasi yayaman kayo. Papaldo kayo. Pero wala na kayong magagawa eh. Nakakulong na si Digong eh. So, hindi na the best. Para sa amin ang the best, si Pangulo lang. Di ba? The best pa rin pag ang Duterte nakaupo. Puno bulsa namin. Peace and order, mas maayos, mas mapayapa, mas safety tayo. Sige nga, Ba't buhay ka pa ngayon? Di ka pala safe. hanap nyo nga ako ng leader Ah. na pareho ng katulad ni Pangulong Duterte. Ay, wala. Tangina. Hindi ako makapaghanap ng leader na kasing kawatan ni Digong. Wala po akong makita ngayon. Si Digong lang talaga yung nakikita kong kawatan, si Sara. Pero si PBBM, hindi ko pwedeng ikumpara kay Digong eh. Kasi matinong tao ito. 'Di ba? Hindi. Pakalayo ni Digong. Isang Bisayang lang yan. Bisayang sinungaling. Shoutout sa mga Bisayang matitino. Isa na po ako dun ha. Pero si Digong, isang Bisayang sinungaling na gustong paikutin ang Pangulong Bongbong Marcos, ang ending, ang nakulong ay si Digong. Ang tanong ng taong bayan ngayon, sino ang weak leader? Di ba si Digong? Kung sino yung nakakulong, siya yung weak leader. O mas higit pa at mas magaling pa kay Pangulong Duterte. Kung meron kayong mahanap, sige, dun tayo. Wala nang mas magaling pa dyan. 'Di ba? Walang mas magaling na... Si Digong, magaling talagang magpintanil. Magaling magmariwana. Magaling magtanim ng ebidensya. Magaling magmura sa Diyos. Magaling magmura sa Santo Papa. Magmura sa jeepney drivers. Kaya putangina, hindi namin kaya yan. Diba? Mahirap. Pero kung wala, shut up na lang kayo. Wala na. Shut up na lang kayo. Alam nyo, wag nyo nang i-push na makakalaya pa si Digong. Kasi feeling nyo lang yun. Kaya, shut up na lang kayo. Naman kayo ibubuga. Naging presidente na yung mga amo nyo dati, yung mga ina-admire nyo, naging presidente na. May nangyari ba? Wala. Nga. Lalo tayo naghirap. Tumindi pa ang korupsyon. Nag-edge sa revolution. Naayos ba? Hindi rin. Nung panahon lang ni Pangulong Duterte. Ngayon, tanungin kita, DDS ka ba? Ako proud ako na DDS ako. I support the kind of leadership na mga... Proud siyang DDS na bobo pa, no? Bobo tanga. Proud po siya, mga pre. Na siya isang DDS. Okay? Do tayo dugyot supporter. Si ano po yan? Si Banat Bay po yan, mga pre. Walang iba. Proud po siya sa pagiging tanga niya. At eto na, mga pre, no? Gusto ko lang tong idugtong. Ayan, eto. Ayan about sa Formaleta boys na bumaliktad na, no? Kung kayo po yung tatanungin, mga pre. Etong 4 na maleta boys na to, nararapat po ba na papanagutin pa po ito?
Kasi kung ako po yung tatanungin mga pre, dapat lang po talaga managot. Kesyo bumaliktad ka man o hindi, eh nagdulot ka po ng kalituhan sa publiko eh. Nilinlang mo yung publiko, nilinlang nyo yung publiko. 'Di ba? Oh, kaya dapat lang na makasuhan 'tong mga 'to, hindi porket bumaliktad ka na wala absuelto ka na. Ay hindi po pwede 'yun. Kung ako po yung tatanungin ano. Oh, ay hindi po katanggap-tanggap kasi talagang ginago po ng mga 'to yung taong bayan, 'di ba? Nilaso nila yung isipan ng taong bayan mga pre. Oo, kaya kung ako po, hindi po ako papayag na ganun-ganun na lang. Porket bumaliktad ka, wala akong pakialam sa inyo eh, kahit bumaliktad pa kayo hindi eh. 'Di ba? Oh. Apat na malita boys, ipasok sa ublo 'yan. Oh, dapat mga multa nila 5 million. Oh. Wala na po, mahirap pong pagkatiwalaan yung mga ganitong klaseng tao. Walang isang salita, laban bawi po kasi sila. Laban bawi, 'di ba? Kasi yung sinasabi nilang nasa katotohanan po sila, hindi po totoo 'yun. Oo. Kasi kung nasa katotohanan ka, papanindigan mo yung una mong pinasok hanggang katapusan. Hindi yung laban bawi kang animal kayong apat kayo. Ha? Oh, dismayado tuloy yung mga ano ngayon. Yung mga kampo ninyo, yung mga DDS dyan. Sabi nila, hero daw kayo. Paano kayo magiging hero? Noon, hero kayo. Ngayon, ano na? Demonyo. Ayun na! Oy, mag-like, share, subscribe po kayo dyan. Sino po yung hindi pa nakapag-like dyan? Kalimbangin nyo na po yan. At eto po, no, basahin po natin ito. Ayan, no. Matibag. Ayun po kay Matibag, ha. Hindi I receive info that defensor bribe 18 ex-Marines 5 million pesos each. So, ito ngayon sinasabi natin dati na kaya po nagsalita yung mga hinayupak na yan kasi sila di umano ay babayaran po ng 5 million pesos bawat tao. Kaya nga lang, ang paunang bayad daw sa kanila ay nakatanggap sila ng 350,000 pesos. Okay? Ngayon, nung nakatanggap po sila ng ganong halaga na 330,000 pesos, ilang araw lang, nakulong naman si Mike Defensor. At ayon po sa mga bali-balita dito sa mundo ng internet, mga pre, si Mike Defensor di umano yung pinanser nila. Yun. Kaya nung pansin nyo, nakulong si Mike Defensor, nagkaubusan na ng grasya. Naghirap na. Kaya yung apat na yon, siguro natakot, o takot makasuhan, ewan ko, bumaliktad. Para hindi madamay. Doon sa kaso. Kasi akala siguro nila, pag nanahimik ka, wala ka ng kaso. Ha? Ay, baka ganun yung nasa utak ng mga bobong yun. Kayo po, ano po sa tingin nyo? Ano po sa tingin nyo? Ano pong analyze nyo dito? Comment naman. Diba? Para mabasa po natin yung inyong mga kanya-kanyang opinion at reaction dyan. Diba? At eto na. Gusto kong isunod to eh. Eto na mga pre, no? Pakinggan natin to. Isa pang bobo. Isa pang bobo, mga pre. Pakinggan natin to. Eto. Sa ilan sa mga naging statements sa sila. Well, natural lang yun kasi alam mo, parang sa artista, hindi naman lahat ng tao natutuwa sa'yo o nagugustuhan mo ang ginagawa. Hindi naman lahat ng tao natutuwa sa'yo, nagugustuhan ginagawa mo, tama naman. Okay? Tuloy. Natural lang yun. Ang importante kasi, yung tiwala. Yun ang pinakamahirap sa isang politiko. Tiwala. Okay? So, sinong bubuhatin mo ngayon? Si Ruben Padilla. Sige, tingnan natin. Makuha yung tiwala ng tao. So nakita mo naman, in spite of all the challenges, all of the negative comments na nakukuha ni Utol Robin, nag-number 1 pa. Noon, number 1. Pero nung nalaman po natin na inutil pala to, bobo pala to, wala palang alam, sa tingin mo,
pag tumakbo ulit yan, mananalo pa yan, magna-number 1 pa yan. Sa tingin nyo? sa senatorial survey. So, maliwanag na yung tiwala ng mga Pilipino, kahit basagin mo, kahit siraan mo, kapag ang tiwala ng Pilipino, nakuha mo, alam ng Diyos na kung ano yung nasa puso mo, Dinamay pa nababasa yung niya. Diyos. Ito, magbutuhan tayo. Kasi pinapalabas niya dito na may tiwala pa rin daw kayo kay Ruben Padilla. Alam ko yung iba sa inyo, binoton nyo noon si Ruben Padilla. Alam ko yun. Pero ito na, magbutuhan ulit tayo. Kasi pinapalabas ni Dennis Padilla dito na yung tiwala daw ninyo kay Ruben Padilla, nandito pa daw hanggang ngayon. Press 1 po sa mga nawala na po ng tiwala kay Ruben Padilla. Sige, press 1. Press 2 naman po sa mga naniniwala pa rin kay Ruben Padilla. Sige. Ay, pinapalabas niya, may tiwala pa rin daw kayo. Sa kanyang utol. Utol na bobo. So, ayan. Wala na pala kayong tiwala. Sana nakikita mo to, Dennis Padilla, no? O yung mga comment dito, na sinusuka na po si Ruben Padilla dito sa comments, sa live comments. Sa live kong ito. Yeah? Wala na daw silang tiwala sa utol mong bobo. Never again daw, never again. Di ba? Yun ang sinasabi ko eh. Bida-bida kasi to si Dennis, no? Sige, tuloy natin. So kung ano man ang negative na comments na nakukuha niya, lalo pa siyang nabibless. Kaya Kung ano man yung negative na comments na nakukuha niya, lalo pa siyang nabibless. Siguro hindi naman binibira yung pagkatao niya ng mga negatibong comment na yun. Yung pagiging bobo niya talaga, yung nakikita ng taong bayan. Diba? Bobo ka. Pinagtatanggol mo yung mamamatay tao. Pinagtatanggol mo yung kawatan. Tapos ibibless ka? Saan utak mo? Ibibless ka ng Panginoon? Yung pinagtatanggol mo, kriminal? Pumapatay ng tao? Tangin ang utak yan. nagulat ako na in spite of all the negative na mga write-up kay Robin, nakita mo naman, number 1 ang survey niya. Number 2 sa vice presidential. Tsaka yung survey niya mataas. Ang numbers are so high na alam mo na nandun yung tiwala. Ano pinakamasakit na narinig mo na sinabi ni Ron? Ako nasasaktan ako doon sa sinasabi na bobo. Pareho naman kayong bobo eh. Ano ka ba? Hindi mo, bakit ko ba nasabing pareho kayong bobo? Dahil hindi mo rin alam na bobo yung utol mo. Masasaktan ka eh. Pareho kayong bobo. Hindi mo pala alam na bobo yung utol mo. Huwag ka masasaktan. I hate that word. Kumbaga, lahat naman ng tao, wala namang bobong tao. Meron! May bobong tao, ikaw at si Ruben Padilla. Kaya nga na-invento yung salitang bobo eh. Kasi may bobong tao, si Ruben Padilla at ikaw. Yun yung, ako, Dennis. Mag-isip ka nga. Wala daw tao na bobo. Wala daw tao na bobo. Sige, subukan natin. Isang estudyante nag-exam, bumagsak. Hindi nakapasa. Anong tawag doon? Eh di bobo. Ano naman sabihin mong matalino yan? Eh bumagsak nga eh. Tanga. Saka parang very insulting, parang sa mga bashers, parang wag naman tayong umabot sa ganung kababa. Itaas naman natin ang quality ng pagsasalita natin. Itaas naman natin sa mga bashers. Itaas naman natin ang quality ng pagsasalita natin. Hindi na talaga may itataas si Bobo nga eh. Gusto mo itaas pa namin si Ruben? Puriin namin? Hindi kaya. Bobo talaga eh. Hindi kaya din ni sorry ha. May mga pinag-aralan naman ng mga Pilipino. Wag, mas madaling mag-criticize sa more mas tame na paraan. Hindi kailangan yung ganong words. Actually, Hindi kailangan namin yung ganong words. Alam nga namang sabihin namin, galing mo talaga Ruben, ano? Bobo ka nga lang.
Sige, ganito na lang. Ang galing-galing ni Robin Padilla. Pinakamagaling. Oh. Kasi lahat ng kabubuhan ginawa na niya. Hindi, ang galing. Pwede na yun. Yan, hindi lang sa bashers na sasaktan. Pwede na siguro yun. No? Baka yun yung gusto ni Dinis. Ni Dinis Padilla. Na magsalita tayo ng nasasaktan pala eh. Ay nako. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito sa mga pinagsasabi nitong taong ito, no? Di ko nakilala to. Masyado ng bida-bida eh, no? Kayo po, ano po yung inyong opinion? Ayan, paki-comment naman para mabasa po natin yung inyong mga comment diyan, mga reaksyon. Ayan. And syempre, no, bago tayo mag-move sa next topic natin, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. Syempre may TikTok, Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan. Kalembangin nyo na po. Nakapag-like ka na, mag-like ka na.